Top 5 Karaniwang pagkakamali sa pagmamaneho ng automatic transmission. Mga ka-driver, mas madaling gamitin ang automatic transmission kumpara sa manual dahil wala na tayong clutch pedal at kusang nagpapalit ng gear ang sasakyan. Pero hindi ibig sabihin na dahil madaling imaneho ay wala na tayong pwedeng gawing mali. May ilang driving habits na maaaring magdulot ng panganib, dagdag na init o hindi kinakailangang stress sa transmission. Ang iba rito ay ginagawa natin dahil nagmamadali tayo, habang ang iba naman ay nakasanayan na lamang. Narito ang top 5 na karaniwang pagkakamali sa pagmamaneho ng automatic transmission. Number 1. Paglipat mula drive papuntang reverse habang gumagalaw pa ang sasakyan. Karaniwan itong nangyayari kapag nagpa-parking o nagmamaniobra sa masikip na lugar. Hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan mula sa pag-atras, pero inililipat na agad ng driver mula reverse papuntang drive. Minsan naman, umaabante pa ng bahagya pero inilalagay na sa reverse. Ang problema, magkasalungat ang direksyong hinihingi natin sa transmission at ang aktual na galaw ng sasakyan. Sa halip na preno ang ganap na magpahinto sa sasakyan, napipilitang saluhin ng mga bahagi ng transmission ang pagbabago ng direksyon. Kaya bago magpalit mula D papuntang R o mula R papuntang D, apakan muna ang preno at hintayin tuluyang huminto ang sasakyan. Ganoon din bago ilagay sa park. Huwag gamitin ang park bilang pamalit sa preno habang gumagalaw pa ang sasakyan. Binabalaan ng mga manufacturer na ang paglipat sa P, N o R habang umaandar pa ay maaaring maglagay ng hindi kinakailangang puwersa sa transmission o makapinsala rito. Toyota Plus 2. Ilang segundo lamang ang full stop pero maaari itong makaiwas sa malaking gastos. Number 2. Pag-apak sa accelerator habang inililipat pa lamang sa drive o reverse. May ilang driver na nire-revolusyon muna ang makina habang naka-neutral o park. Saka biglang inililipat sa drive o reverse. May iba naman na nakatapak na agad sa accelerator habang inililipat ang kambyo. Kapag mataas ang engine speed at biglang pumasok ang driving gear, maaaring maramdaman ang malakas na jerk o biglang pagtalon ng sasakyan. Bukod sa stress sa transmission, delikado rin ito dahil maaaring biglang umabante o umatras ang sasakyan bago pa makontrol ng maayos ng driver. Ang tamang paraan ay simple. Apakan ang brake pedal, ilipat sa drive o reverse. Hintayin maramdaman na pumasok na ang gear. Tumingin sa paligid, saka dahan-dahang bitawan ang preno at mahinahong apakan ang accelerator. May mga owner's manual na tahasang nagbababala laban sa paglipat mula PON patungo sa driving gear habang mataas ang takbo ng makina. Mazda USA Plus 2. Hindi kailangang biglain ang automatic transmission. Bigyan natin itong makapasok muna sa tamang gear bago umarangkada. Number 3. Paglalagay sa neutral habang umaandar pababa. Ginagawa ito ng ibang driver dahil iniisip nilang mas malayang gugulong ang sasakyan at makatitipid sa gasolina. Pero kapag naka-neutral, hindi na naipapasa ng makina ang puwersa sa mga gulong at nawawala o nababawasan ang tulong ng engine braking. Dahil dito, mas umaasa ang driver sa foot brake upang makontrol ang bilis. Kung mahaba at matarik ang pababa, maaaring mas mabilis uminit ang preno kapag tuloy-tuloy itong inaapakan. Maaari ring mas mahirap kontrolin ang bilis kapag biglang bumilis ang sasakyan. Manatili sa tamang driving gear. Kung may BL21S o manual mode ang sasakyan, maaari itong gamitin ayon sa nakasaad sa owner's manual para magkaroon ng mas malakas na engine braking sa matarik na pababa. Sa Toyota manuals halimbawa, ang D ang normal driving position, samantalang ang B ay inilalarawan para sa engine braking sa matarik na pababa. Toyota Plus 1, ang neutral ay hindi shortcut para makatipid. Sa downhill, mas mahalaga ang kontrol kaysa malayang paggulong. Number 4. Paggamit ng accelerator para hindi umatras sa ahon. Kapag nakahinto sa paakyat na kalsada, may ibang driver na binabalanse ang accelerator para hindi umatras ang sasakyan. Ibig sabihin, hindi lubusang nakapreno pero pinapaabante ng bahagya ang sasakyan upang pantayan ang paghila nito paatras. Maaaring gumana ito pero nagdudulot ito ng hindi kinakailangang init at stress, lalo na kung matagal ang paghinto. May iba ring sabay na inaapakan ng brake at accelerator para manatili sa pwesto. Sa halip, gamitin ang brake pedal, parking brake, brake hold, o hill start assist kung mayroon ang sasakyan. Panatilihing nakapreno hanggang handa ka ng umabante. May mga official owner's manual na
nagsasabing hawakan ang sasakyan sa matarik na slope gamit ang preno at hindi ang accelerator. At huwag pagsabayin ang accelerator at brake para lamang manatili sa pwesto. Mazda USA Plus 2. Ang accelerator ay para umandar. Ang preno ang dapat gamitin para manatiling nakahinto. Number 5. Puro foot brake sa mahabang downhill at hindi ginagamit ang engine braking. Kapag mahaba ang pababang kalsada, may ilang driver na nananatili lamang sa normal na drive at tuloy-tuloy na nakababad ang paa sa preno. Maaaring makontrol nito ang sasakyan sa umpisa, pero kapag patuloy na umiinit ang preno, maaaring humina ang braking performance. Mas maayos na bawasan na ang bilis bago pa magsimula ang matarik na pababa at gamitin ang naaangkop na lower range manual mode o engine braking mode ng sasakyan. Hindi ibig sabihin na hindi nagagamitin ang foot brake. Ang layunin ay pagsamahin ng tamang gear at kontroladong pagpreno upang hindi puro preno lamang ang sumasalo sa bigat at bilis ng sasakyan. Magkakaiba ang tawag sa bawat modelo, maaring BLS 2.1 o manual mode. Kaya mahalagang basahin ang owner's manual bago ito gamitin. Inilalarawan ng official manuals ang mga lower range o engine braking mode bilang tulong sa pagkontrol ng sasakyan sa matarik na pababa. Toyota Plus 1. Sa downhill, huwag hintaying uminit ang preno bago gumamit ng tamang gear. Maghanda bago pa bumilis ang sasakyan.